pa rin nga ngayong araw sa tapat ng Heritage Park ang ilang nagja-jogging at nagwo-walking sa lugar, bagamat wala na sa mga ito ang napansin ng aming team na pumasok sa nasabing parke hindi tulad kahapon. Maliban pa roon, kung kahapon ng alas 12 ng tanghali ay nasa 20,000 na ang bilang ng mga bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay, kanina ay nasa mahigit 5,000 lang ito. Samantala, ibinahagi naman ng ilang individual ang rason ng pagbisita nila ngayon at hindi pagsabay kahapon. Kasi feeling namin pag November 1 yung talagang dagsaan ng tao eh. Unlike ngayon, hindi na ganun kadami po. Kasi po yung iba may pasok pa po para kaya ganito para sabay-sabay. Bale, ma'am, sino mga nakasamahan niyo po ba sa pagpunta po ngayon? Yung mga apo ko tsaka yung mga anak ko, yung mga manugang ko. Nanatili naman din sa harap ng libingan ng mga bayani ang ilang nagtitinda ng bulaklak at kandila. Kabilang na nga rito si Nanay Stel. 30 years na ako nagtitinda dito. Actually, pag may mga namamatay na presidente, mga general, anak ko din yung mga nag-a-arrange. Yan nga si Madam Marcos. Nung una po yan inilibing dyan, ako po nag-arrange nung puntod noon. Kaya sabi nila naman anak ko, Ma, proud na proud kami sa iyo. Presidente, basta sunod kayo, ano sunod-sunod na yun. Lahat na yun, opo. Ilan naman sa mga ito tulad ni Ate Cristalin ang napilitan na magbagsak presyo pagkatapos ng tanghalian. Kung saan ang dati niyang bulaklak na tig 150 isa ay naging 160 pesos na para sa dalawa. Mas okay na umanok si may benta ito sa mura kaysa masira mga ito. Samantala, hindi naman nagtatapos ngayong araw ang ilang pagtitinda katulad na nga lang ni Ate Maria. Till tomorrow, ma'am. Until tomorrow. Yes, ma'am. Buti ma'am until tomorrow kasi may mga bibisita pa po niya. Yes, ma'am. Definitely, ma'am, because yun nga po, ma'am, yung with that crowd yesterday and then today, yung iba naman gusto nila na hindi na sila makasabay sa heavy traffic. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.